Sinabi ko in this video na pwede tayo gumamit ng external battery from third party para dito sa EcoFlow River Tree Plus Power Station kaysa bumili tayo ng extra battery from EcoFlow na mahal para tayo makatipid. And I was talking about a battery like this, isa ring lithium iron phosphate battery. Ito ang isa sa flagship battery ng brand na Wattcycle. Ito'y isang 12.8 volts battery na merong capacity na 314 ampere hours or 4,019 watt hours or equivalent ito ng 14 EcoFlow EB300 expansion battery or 7 EB600 expansion battery. Ang isang EB300 ay nasa about 12,000 pesos ang isa, while the EB600 is more than 15,000 pesos. Itong Wattcycle battery ay nasa 27,000 pesos. So look at the big price difference. As a standalone battery, this can be monitored on our phone because it is smart. Ilang oras kaya ito tatagal doon sa aking River Tree Plus Power Station? Hang on. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! 12 volts, 314 ampere hours. So, imagine mo, tatlong 100 ampere hours ang capability nito, ang capacity nito. Then this is a smart edition kasi we can connect this, we can control this battery, we can monitor this battery using the Wattcycle app. Ang rated voltage nito ay 12.8 volts while the charging voltage is 14.6 volts. Yun ang standard charging voltage niya. And you should not charge this battery more than 15 volts. So pag abot ng 14.6 volts, fully charged itong battery na ito. But during shipment, nasa 12.8 volts to 13.5 volts ang laman nito. So check na. So may laman pa to. At dito naman sa kanyang app, mababasa dito, meron pa siyang 57%. Okay? Then, nakalagay dito yung rating niya, 13.17 volts. So, tamang-tama, di ba? Eksakto actually sa ating measurement, 13.17. 0 amperes kasi wala pa tayong load. Meron ako nabili dito na kable. Ito ay design para sa battery talaga. Ang terminal ito is may O-ring siya. Then, ang dulo naman ay XT60i para sa power station natin kasi lagay natin to, i-connect natin kasi to sa River Tree Plus from EcoFlow. So, ganun siya. This is number 10. So, ang load na malagay natin dito is up to 23.68 amperes. The larger the wire, the larger the load na pwede natin ilagay dito. Wala ko nakitang mas malaki pa nitong ganito ng wire na from O-ring to XT60i. Ito lang number 10 na wire gauge. Wala nang mas malaki pa. Kailangan maingat ka dito sa paglagay ng terminal para di ka magkamali. So, negative. Ito ang black. Lagay mo sa negative. Kita mo. Lagyan mo ng cover for safety. At ang positive naman ay para dito sa positive. Kailangan tapat na tapat yung plug doon sa terminal. Then, put the cover. Meron akong dalawang extra na bolts dito. So, ready na to. Isaksak ko later sa power station. As explained in previous videos, we can charge the River Tree Plus using 220 volts AC
or 11 volts to 51 volts DC charging. DC charging is either solar charging or battery charging. Sa likuran nito, ang kanyang DC charging port is a male XT60i socket. Kaya ang battery connector natin dito ay meron siyang female plug. Pagsaksak natin doon sa likod, kailangan walang hesitation, diretso-diretso para maiwasan natin ang spark doon sa terminals ng socket at dito sa ating plug. Naka-idle ito ngayon ng ating power station kasi hindi siya ginagamit ngayon sa ating system, naka-grid tayo, kaya dito nakalagay 0 ang kanyang load, pero palagi itong naka-on kasi naka-standby. So just in case merong power outage ng aming power company, magsiship yung aking EPS mula sa power company to this power station. Hindi na rin ito nag-charge, 0000 siya, but naka 85% na yung kanyang state of charge. By tomorrow morning, nasa 60% plus na lang ito kasi kumakain naman ng kuryente itong ating power station. Meron siyang idle power consumption na punti. Now, since meron na tayong baterya dito, so susubukan natin na i-charge ang ating power station using the battery. Ang ating battery ay nasa 57% pa ang kanyang state of charge. So first time na mag-charge ako nito ng power station using battery. So tanggalin natin ito ang ating solar connection. Wala namang init, walang araw. So, yan muna siya. It's 6 in the evening. Time to feed your Karaya. Sak natin itong ating baterya. Okay. Titingnan natin. May naka-indicate dito na solar kasi nag-simulate as solar. Meron na ditong indication sa ating app, nakalagay dito minus 12.6 amperes na siya. So ibig sabihin, kumukuha na ng kuryente ang ating power station mula sa battery. Then nakalagay dito, discharging time to full discharging is 14.54 hours. 14.4 hours. Titingnan natin ang EcoFlow app natin. Nakalagay ko dito is, ang aking setting is sa DC charging ay nasa solar siya. Hindi car input yung ginagamit ko dito. Nakaset sa solar recharging. So nag-simulate ngayon as if nag-charge tayo using the solar panels. Titingnan na natin, obserbahan natin, and later on, i-shift natin dito sa car input, which is limited only to 8 amperes ang charging. So ngayon, nasa 162 watts ang kanyang charging. Okay? So, taas. Parang solar talaga. So more than 160 watts ang kanyang charging. Then, naka-indicate dito sa ating app is 12.7 amperes ang kanyang dinidraw na current. Kaya nakalagay dyan minus 12 at minus 165 watts. Nakalagay dito 165 watts, 166 pa. Ibang nandoon 161, medyo may kunting diferensya siya. Here 165 watts ang nakukuha, but dito naka-indicate 161 watts lang. So i-observe natin, ang ating temperature ngayon, discharging temperature niya is nasa 33.3 degrees Celsius. Ang discharging temperature protection niya ay nakaset sa 65 degrees naman, mataas. So nag 90% na siya, 161 watts yung charging niya. Ilipat ko to mula sa solar recharging, gawin kong ang input ng charging sa ating power station to car recharging. Titingnan natin kung hihina ba siya. So naka-car recharging na siya, and supposedly ang car input niya nakalagay lang up to 8 amperes, from 4 amperes to 8 amperes. Tingnan natin kung may diferensya ba or may, yes, wala naman. Walang pagkakaiba. So i-down ko ang dito to 4 amperes. Hindi rin humihina. Ganun to rin.
Maybe because ang ginamit natin na connector doon sa ating XT60i. So, na ano siya, para na-disregard yung detection niya na nagka-car charging. Kaya walang changes dito. Kahit naka-recharging ang nakalagay ko dito, wala. Ganun pa rin siya. Hindi nagbabago yung charging speed niya. Nasa 161 pa rin. Nag 100% ang state of charge nating baterya, meaning puno na siya at nag-stop na rin ang charging. Dito rin sa ating app, nakalagay dito ang amperes is 0 na, so wala na. Now, i-try natin na gagamitin natin ang power station instead of sa ating grid. So, i-transfer natin dito sa power station ng ating system. I'll turn on the ATS or I'll turn off the ATS para mag-transfer dito sa power station. Oh, hindi. Yun, transfer na. Kumakain siya ng 163 watts. Titingnan natin kung mag-resume ba ang kanyang charging. Naka 100% pa yan. So, ang load natin is nasa 163 watts. Nag-resume na ang charging. Tingnan nyo, 161. Nag-resume siya nang umabot na ang state of charge down to 97%. So, pareho lang sa solar. Actually, kung mapuno ang baterya, 100%, mag-stop yung charging. Pag mag-down na siya to 97, mag-charge ulit ang solar. So, ganun din na baterya ang ginagamit natin. Matutulog na ako. Sa ngayon, ang load ng aking power station ay nasa less than 80 watts na lang. Kunting devices na naka-standby mode siya. Doon sa mostly sa aking living room. Dito naman sa kwarto ay halos off na lahat dito except for small devices. Now, ang charging ngayon ay nasa 160 watts. Yan ang parang constant charging na to eh. Kasi hindi ito bumaba sa 160 watts talaga ang kanyang charging power. Then, ang ating state of charge sa baterya ng River 3 Plus ay nasa 57% na. Then in less than 3 hours or 2 hours and 33 minutes, mapupuno na tong aking battery ng power station. This is amazing. After more than 12 hours, from 57%, our battery is now at 15%. So, may natira pa. Marami pa. So, basically, kaya-kaya itong baterya. Kung naka-full charge to 100%, buong araw, 24/7 na hindi na ako nagko-connect sa power company for a portion of my house na nakakonect dito sa aking old panel. Kahapon ng umaga, nasa 27641 yung reading ng metro ko. Ngayon nasa 27648, so that's 7 kilowatt hours. And these days, abot na ako ng 8 to 9 kilowatts dahil mainit ang panahon. So at least nakasave ako ng 1 kilowatt sa paggamit ko ng battery para sa power station mula pa kagabi. Unlike the EcoFlow expansion batteries, you cannot charge this battery while it is connected to the River 3 Plus. And you can charge this battery using the appropriate charger like this na capable sa pag-charge ng lithium-ion phosphate battery. At para sulit yung pag-charge natin dito sa ating battery, dito ko ipa-plug ito sa power station. Diba? That's the main purpose why we are using solar power para makasave ng kuryente. And this charger from Faxor ay may rating na 300 watts at capable to ng 12 volts, 20 ampere charging or 24 volts, 10 ampere charging. Tamang-tama dito ang ating battery kasi
ito ang recommended na charging 20 amperes. Kaso lang, it will take at least 15 hours to charge the battery at 20 amperes. Kung meron kang mas malaki na charger at 50 amperes, abot lang ng 6.5 hours ang charging. I'll have a separate video in a few days about this charger. In the meantime, i-charge na natin itong ating battery the whole day today using the power station na nakakabit sa ating solar panels ngayon. So di mo kailangan na tanggalin itong ating kable, itong ating charging cable para sa power station mula dito sa terminal kasi ang tanggalin mo lang itong cover kasi the charger is using alligator clip lang. First thing to do is meron siyang outlet sa likuran dito ko isaksak to para malinis. So nakasaksak yan, nakalagay dito, off pa siya. Then you have to select the appropriate battery. Ito para sa sasakyan, car. So most likely, lead acid battery yan. Select natin AGM, which is for lithium iron phosphate. I-clip lang natin kasi clip lang ito. Okay, matibay naman ang clip niya. Yun, umandar na ang ating charger. Automatic siya, wala ka nang gagawin. Ang nakalagay dito is nag-a-up na siya, 13.1 volts, 26 degrees centigrade. So, nag-rotate ang kanyang display. This is 26 amperes? 2.6 amperes. 26 degrees Celsius. Ito yung internal na temperature sa ating charger. Nasa 2.5 amperes pa lang ang charging niya. Simula pa lang. Then, umabot na ng 12.8 volts ang charging. So, automatic siya. Wala ka nang gagawin actually. 12.9 volts. So, unti-unti umakyat siya. Nag-up and down yung consumption ng ating charger. Kanina, umabot ito na more than 400. Meaning, ang charger na yan ay kumakain ng about 200 amperes. 200 watts, I mean. So, yun, no? Nasa under 400 watts na siya. But may consumption lang, base load na ko is, ang base load ko ay nasa ano lang, around 150 to 180. So ngayon, naabot na siya na almost 400. So 200 watts, over 200 watts ang kinakain niyang charger na yan. So yun kalaki. Kaya kung isaksak mo yan sa power company natin, sa grid, yun, gagastos ka pa rin, di ba? So dito mo lang kukunin sa power station na connect sa solar panels para makakasave ka. After about 40 minutes of charging, ang nadagdag lang niya is about 3% from 14% to 17% na ngayon ang ating baterya. So, i-shift na natin, i-transfer natin ang ating system from power station to the grid. So, bumagsak na ang ating consumption ngayon to 248 na lang. So yan na lang ang kinakonsume ngayon ng ating charger. Ang nangyari kasi, yung charger natin is consuming 250 watts all throughout hanggang mag 50% ang charge na ang battery. Up to 50% nasa 200 watts na lang ang kanyang consumption. Kaso lang, yung ating power station ay may iba ring load. So 250 watts na yung charger plus other load. So abot siya ng sobra sa 400 watts. Now, ang ating solar panel ay limited lang up to 220 watts. Kasi yun lang naman ang maximum solar input nitong ating River 3 Plus. Kahit mag 100% state of charge itong power station natin, at only 286 watt hours na battery nito, yung 286 watt hours ay kakainin lang yun sa loob ng 30 minutos, 30 minutes lang yun kung ang load natin ay more than 400 watts. However, since nag-charge naman siya at the same time sa solar panel, abot halos 1 hour yung ating 286 watt hours. Since nakakayanin ng solar panel ang load natin na over 400 watts, I am forced to charge the power station with AC at the same time. So dalawa na nag-charge, AC and solar panel. Buong araw ko itong
sinacharge kahapon, mula 14% state of charge, umabot ito ng 70% after 14 hours. No, not 14 hours, but 12 hours, 10:30 na ng gabi. As a result, yung electric consumption ko kahapon ay umabot ng 10 kilowatts, up by 2 kilowatts. Nowadays, yung consumption ko ay nasa 8 kilowatts kasi mainit. Other days, abot lang yun ng 7 kilowatts araw-araw. So yung 2 kilowatts na nadagdag ay balik 20 pesos yun, over 20 pesos. Medyo tingnan natin, maliit lang yung 20 pesos sa isang araw dahil sa pag-charge ng battery, but it will add up at the end of the month. So magiging 600 yun. 600 pesos, malaki yun, di ba? So ang diskarte ko na lang, mag-charge ako nitong battery kung aabot na sa over 200 watts ang solar panel charging dito, at kung nasa almost 100% na rin yung state of charge. Pag bagsak talaga yung power station, di nakakayanin ng ating solar panel, pwede ko na i-stop ang charging nitong battery. Anyway, more than 50% naman ang laman nito. So kakayanin ito pag gamitin ko ito starting at 6 o'clock mamayang gabi hanggang bukas. So, with that, nakakasave pa rin ako ng kunti using this extra battery from Wattcycle without using extra power from the grid. By the way, before tayo mag-charge, pwede natin i-off ang charge button dito like this para maiwasan natin na mag-spark yung terminal doon pag magkabit na tayo sa alligator clip. And also, sa discharge, pwede rin before tayo gagamitin natin ang battery, kukonect natin sa power station, so discharge na yan siya. So, i-off muna natin to para pagsaksak natin sa XT60i plug doon sa socket sa likuran ng power station, hindi siya mag-spark doon. Anyway, you can just turn this on anytime or pagkatapos masaksak lahat, malagay yung clip sa battery or saksak yung XT60i plug in the case of discharging. Kahit nakakabit na ang ating alligator clip dito sa battery, naka-off pa rin natin charger. So, naka-off kasi dito eh. So, i-on natin ang ating charge. Pa-on na yan at nag-on na rin ang ating charger. Pwede rin gamitin sa pag-charge ng River 3 Plus itong kasama na car charging cable. Meron itong male na car charging plug plus ang dulo niya ay isang XT60i na para doon sa socket ng or port ng power station. Then bumili lang ako ng battery cable, may O-ring siya dito. Then ang dulo niya is isang female na car charging socket. Although ang kanyang wire dito ay number 16 AWG lang kasi walang mas malaki pa. Although, ang River 3 Plus car charging naman ay naglilimit lang hanggang 8 amperes. So, okay na to. Then, may inline fuse ito dito. May nakasaksak pa dito na fuse 10 amperes. Then, may extra na fuse ito siya. This is 20 amperes and this is 25 amperes. Using an external 12-volt battery on the River 3 Plus power station has limitations. Una, di mo pwede isabay ang solar charging at battery charging kasi isa lang ang DC charging port ng power station. Ang pwede lang isabay, AC charging at either solar or battery. Second, mababa lang yung charging voltage mula sa 12-volt battery. Most of the time, nasa 13 volts lang at 12 amperes lang. Kaya't nasa around 160 watts lang ang charging. Yung River 3 Plus power station is capable hanggang 220 watts. Kaya't ang aking solar panel na merong 24 volts ay makaabot ng 220 watts charging power.
So mas malakas yung 24 volts na battery ang gagamitin. Pangatlo, in the case of charging the external battery, yung charger natin malakas ang consumption, around 250 watts in the case sa charger na nabili ko. So yung internal storage mismo ng River 3 Plus mauubos agad in an hour or less kung meron ka pang other load aside from the battery charger. Pero yung workaround na ginawa ko ay epektibo. At least di ako nag-charge ng external battery using the wall outlet, so wala akong extra gastos. What's the purpose of charging the battery via the wall outlet kung gagastos ka naman ng 2 kilowatts a day? Hindi ko pipilitin na mag-charge kung sa tingin ko di kakayanin ng power station, lalo na kung cloudy ang panahon. Kailangan ko ng malaking solar power system para dito. Kaya't I prepared a solar setup dito sa aking new distribution panel where my heavy loads are here every day mula air conditioner hanggang kitchen electronics. Inihanda ko na rin ang setup dito para kabitan ng mas malaking power station. Check my next video about this setup. Hindi pa ako tapos nitong Wattcycle Smart Battery. In fact, kasi simula ko pa lang, catch my review video of this battery in the coming days. In the meantime, I tag this battery sa official store ng Wattcycle sa Shopee para doon kayo makabili. Pinadala itong battery ng Wattcycle for review and the company offers a discount para sa mga viewers of this channel. The discount code is in the description. If you have questions, please comment below. Daghang salamat, bye.